Malakas ang kutob kong aswang talaga ang may gawa nito sa asawa mo. Kita mo naman ang itsura ng bangkay niya. Ate Madel, bakit ba pinipilit mo talagang tungkol sa aswang na yan? Alam mo na nga sobrang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Nagagawa mo pa rin isingit yung paniniwala mo sa aswang. Pasensya ka na, Lourdes. Hindi ko intensyon makadagdag sa sama ng loob mo. Ang sa akin lang, masyadong brutal ang pagkakapatay kay Robert. Nasira pa talaga ang kotse. Kaya siya nagawang pasukin ito at patayin. Hindi aswang ang may gawa nito, kundi isang mamamatay puso. Isang taong wala na sa pag-iisip at wala na ring puso. At kailangang mahanap ang taong yun at magbayad sa kasalanan niya. Narinig ko ang sinabi ng isa sa mga pulis na lumapit sa bangkay ni Robert kanina. Marami raw mga sugat sa katawan niya. Bumakas raw doon ang matatalim na pangil ng isang nilalang. Kaya mas lalong lumalala ang hinala kong kagagawan nga ito ng aswang. Isang kriminal man o aswang ang pumatay sa asawa ko. Kailangan siyang hanapin at pagbayarin. Ito ang Aswang Radio. Minsan na bang nadurog ang puso mo dahil sa isang hindi inaasahang pagtataksil? Paano kung isang araw ay malaman mong tinraidor ka pala ng mga taong pinagkatiwalaan at pinahalagahan mo? Maghihiganti ka ba? O mas pipiliin mong mag-move on at magsimula ng panibagong buhay? Kung gusto mong malaman ang kinahantungan ng bida sa kwentong ito, pakinggan mo ang istorya hanggang dulo. Dahil sigurado ako, magugustuhan mo to. Hindi ka lang kasi kikilabutan, may matututunan ka ring mahalagang leksyon sa buhay. Good day po sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Ako po si Trisha, isa sa mga new listeners ng inyong channel. Gustong-gusto ko kasi ang format ng stories nyo. Kumbaga, isa itong breath of fresh air from all other aswang stories na napakinggan ko. May real-time commentaries kasi from the DJs, kaya feeling ko talaga kasama ko kayo sa pakikinig. Dahil sa kaadikan ko sa channel nyo, naisip kong ipadala sa inyo ang kwento ng aking Tita Lourdes na talaga namang nakakapangilabot at kapupulutan rin ng aral. Siyempre po, nag-ask ako ng permission niya kung okay lang ba sa kanya na i-share ko ito sa inyo. At nang pumayag naman siya'y kaagad ko itong isinulat. Nagsimula po ang lahat nung namatay ang asawa niya na si Tito Robert, taong 2004. 2 taon pa lang silang kasal noon. Bagaman wala silang anak ay masaya pa rin naman ang pagsasama nila. Perfect marriage nga raw kung tawagin ito ng mga tao sa paligid nila. Pero nawasak ang lahat nang matagpo ang patay si Tito Robert sa loob ng kotse na nakaparada sa isang madilim na kalsada. Nalunod sa depression si Tita Lourdes nang dahil dito at para bang hindi pa nakontento ang tadhana. Isang malagim na sikreto pa ang naisiwalat nang dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Lourdes, ang dilim-dilim naman itong kwarto mo. Lalo kang madidepress nito eh. Ni wala man lang kahit konting liwanag ang nakakapasok. Ate Madel, ano ba? Isara mo nga yan. Masyadong maliwanag, nasisilaw ako. Hindi ka pa raw kumakain. Sabi ng katulong, hindi ka rin daw naghapon ng kagabi. Wala akong gana. Tsaka hindi naman ako gutom. Kaya pwede ba pabayaan mo na lang ako? Nagpapakamatay ka ba? Hindi. Pero totoong mas gusto ko na lang mamatay at sundan ang asawa ko. Hindi ko lang magawa dahil alam kong kasalanan to sa Diyos. Mabuti naman at alam mo. Isa pa, kung nakikita ka ni Robert ngayon, hindi yun matutuwa sa mga ginagawa mo sa buhay mo ngayon. Ate, pwede ba? Nagluluksa ako. Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Kung ayaw mo akong damayan, umalis ka na lang dito. Gusto kitang damayan. Pero iba ang pagdamay sa pagkonsenti dito sa mga ginagawa mo. Hindi kita pwedeng hayaang pabayaan ang sarili mo, Lourdes. Magdadalawang buwan na mula nang mamaalam si Robert. Bakit? May deadline ba ang pagluluksa? May rule ba na kapag 2 buwan na, dapat ay okay na ako? Dapat ay nakamove on na ako? Palibhasa, hindi mo naman naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko.
Hindi ko naman sinasabing mag-move on ka na. Siyempre, alam kong hindi ito madali. Pero ang sa akin lang, huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Subukan mo namang umusad kahit paunti-unti lang. At gagawin ko ito sa panahong handa na akong umusad. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong magluksa at ramdamin ang sakit sa puso ko. Namatayan ako ng asawa. Nawala sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Mahirap bang intindihin yun? Ilang tao na ang kumausap at nag-advise sa kanya, pero wala sa mga ito ang tunay na nakaintindi ng kanyang nararamdaman. Hindi niya talaga kayang tanggapin ang pagkawala ng asawa niya. Ito kasi ang first boyfriend niya at ang nag-iisang lalaking minahal niya. Halos umiikot na dito ang mundo niya. Pinaramdam nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal at para bang siya rin ang sentro ng mundo nito. Kaya nang mawala ito parang nadurog siya at halos huminto na rin ang pag-ikot ng mundo niya. Halos araw-araw niyang pinupuntahan ang puntod nito. Nagtitirik siya ng kandila, inaalaya ng bulaklak at umihiga pa mismo sa tabi ng puntod nito habang umiiyak. Han, narito na naman ako sa puntod mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magsasawang dalawin ka rito. Baka ikaw na lang yung magsawa sa pagmumukha ko Miss na kita, Han. Bakit ganito, mahal? Iniwan mo ako sa dilim. Tahanan kitang minahal. Ngayon hangin na lang ang kapiling. Di ko alam kung paano, saan ako magsisimula. Puso kong iniwan mo, hindi na makawala. Paano ko haharapin ang mundong wala ka rin? Pagod na akong gumising nang wala ka sa tabi ko. Hindi ako sanay ng ganito. At palagay ko, kahit kailan, hindi ako masasanay sa ganitong buhay. Masyadong masakit. Masyadong malungkot. Ayoko ng ganito. Han, gusto ko na lang mawala sa mundong to. Tunin mo na lang ako. Isama mo na ako, Han. Ayoko nang mabuhay lang wala ka. Ang akala niya ay ito na ang pinakamasakit na pagdadaanan niya sa buhay. Ang hindi niya alam ay umpisa pa lang pala ito. Isang araw naisip niyang kumilos at maglinis ng bahay. Umasa kasi siya na makakatulong ito para madistract ang isip niya. Sinubukan siyang pigilan ng katulong sa bahay pero sa huli ay wala rin itong nagawa. Nag-umpisa siyang maglinis sa maliit na opisina ng kanyang asawa. May mini office kasi ito sa bahay nila kung saan ito nagtatrabaho minsan noong nabubuhay pa. Nandun din ang ilan nilang mga importanteng gamit at dokumento. Sa loob ng 2 buwan mula nang mamatay ito, ay hindi niya nagawang pumasok sa opisina ng asawa. Alam kasi niya masasaktan lang siya dahil marami siyang makikitang alaala nito doon. Pero sa araw na yon, naisip niyang harapin na ang isa sa mga bagay na kinatatakutan niya. Sa kasamaang palad, isang masaklap na bagay ang natuklasan niya sa araw na yon. Nakita niya ang isang cellphone sa may drawer nito. Natatabunan nito ng napakaraming papel at folder na para bang sinadya talagang itago yun. Hindi niya alam na may iba pa palang cellphone ng asawa niya. Kaya't kinuha niya ito dahil na-curious siya. Lobat na ang phone kaya't sinarge niya muna ito. At habang naghihintay ay pinagpatuloy na muna niya ang paglilinis. Hanggang sa nakita niya ang isang maliit na cabinet na nasa pinakasulok ng opisina. Binuksan niya ito at nakita ang marami pang dokumento. Isasara na sana niya yun pero bigla niyang nakita ang isang litrato ng asawa niya kasama ang kanyang ate Madel. Bakit sila may picture ni ate? Saan to kinunan? At saka, kailan to? Ang dami nito Ang dami nilang litrato na magkasama. Sobrang dikit pa ng mga katawan nila. Hindi. Imposible. Ano ba tong iniisip ko?
Hindi nila magagawa to sa akin. Tatawagan ko si ate. And I'm sure may valid explanation siya sa lahat ng to. Ayan. Fully charged na yung cellphone. Titingnan ko muna to. Baka sakaling dito ko makuha ang sagot sa mga tanong ko. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang binubuksan ang cellphone ng asawa niya. Sa loob-loob niya parang may idea na siya kung anong pwede niyang malaman doon. Pero pilit pa rin niyang dinedenay ito sa isip niya. Hindi niya kasi magawang tanggapin ito sa sarili. Hanggang sa nabasa niya na ang ilang sa mga messages ng namayapa niyang asawa. At nakumpirma na nga niya ang kanyang hinala. May sikretong relasyon nga ito. At ang ate Madel niya, ang mas masaklap, ilang oras bago ito namatay, ay nakipagkita pa ito sa ate Madel niya sa isang hotel. Nabitiwan niya ang cellphone, kasabay ng pagbagsak ng mga luha ng kanyang mata. Napahawak siya sa mesa para doon kumuha ng suporta habang hinahawakan ng naninikip niyang dibdib. Lourdes, nagulat ako nang sinabi ni Yaya na naglilinis ka raw. Hindi ako makapaniwala. But now, Ate, ba't ka umiiyak? Alam ko na. Nandito ka kasi sa office ni Robert. Maraming mga bagay ang nandito nagpapaalala sa kanya sa'yo. Bakit hindi ka na lang muna sa ibang parte ng bahay maglinis? Pwede ka ring magwalis-walis sa garden para makalanghap ka rin ng sariwang hangin. may itatanong ako sa'yo. Oo naman. Ano yun? May kailangan ka bang sabihin sa akin tungkol sa inyo ng asawa ko? Tungkol sa amin ni Robert? Wala naman. Hindi kita maintindihan. Binibigyan kita ng huling pagkakataon na tapatin ako. Hindi ko talaga alam. Ate, pwede ba? Itigil mo ng pagsisinungaling. Tapos na ang panluloko mo sa akin. Lourdes, please. Calm down. Hindi talaga kita maintindihan. Pag-usapan muna natin to ng mahinahon. Nakita ko ang mga text messages niyo sa cellphone ng asawa ko. Nabasa ko kung gaano kayo kasweet sa isa't isa. Diyos ko. Lourdes, let me explain. Pati ang mga pictures niyo nakita ko rin. Ang kapal din naman ng mukha ni Robert para itago ang mga litratong yun sa mismong pamamahay namin. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Ilang beses kong pinigilan ang sarili ko pero... Walang hiya ka. Paano mo nagawa sa akin to? Kapatid kita! Sa dami-dami ng babaeng pwedeng umagaw sa asawa ko, ito pa talaga! Gano'ng katagal niyo na ako niloloko? Lourdes, makinig ka. Gano'ng katagal ng relasyon niyo? Sagutin mo ako! Please, hayaan mo muna ako. Sumagot ka! 6 na buwan. 6 na buwan? Kalahating taon niyo ako nilokot pa ng mukhang tanga! Ang kakapal na pamumukha niyo! Pinado akong mali ang ginawa ko. Nagsimula kami mag-close ng mga panahong nahihirapan kayo magkaanak. Ayaw kasing ipakita ni Robert sa'yo na nahihirapan siya sa sitwasyon niyo. Ayaw kanyang masaktan. Kaya naman palagi kaming nag-uusap at pinapayuhan ko siya. Kung gano'n, paano na uwi sa kapaksilan ng lahat? Habang tumatagal, ay parang mas naging malalim ang samahan namin. Hanggang sa isang gabi ay hinalikan niya ako. At tinugon ko naman ang halik na yon. Kaagad ko itong pinutol dahil alam kong mali. Hindi ko kayang pagtaksilan ka. Pero di nagtagal, ay tuluyan na rin akong natalo ng emosyon ko. Ng emosyon mo? O ng kalandian mo? Lourdes, tatapusin ko naman talaga ang relasyon namin pero... Hindi na mahalaga yon. Trinidor mo pa rin ako na sarili mong kapatid. Alam mo, kaya ka pala naniniwala sa aswang, no? Kasi, ikaw mismo, halimaw ka! At asawa na may asawa, inaaswang mo! Patawarin mo ako, Lourdes, please. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Kaya umalis ka na dito. At please lang, huwag ka na magpapakita ulit sa akin! Please, ayusin natin to, Lourdes. Simula ngayon, pinuputol ko ng pagiging magkapatid natin! Hindi niya inakala na may mas masakit pa pala sa pagkamatay ng kanyang asawa. At yun na yung kataksilan nito at ng kapatid niya. Ni hindi man lang niya napansin noon na niloloko na pala siya ng mga to. At hindi niya matanggap
na makakaya pala siyang saktan ng kanyang ate Lourdes ng ganon katindi. Sobrang close kasi nila mula pagkabata. At hindi lang kapatid, kundi best friend ang turing niya dito. Ang Papa Arman ko ang panganay sa kanilang magkakapatid. At dahil nasa Saudi si Papa noon, mas naging malapit sina Tita Lourdes at Tita Madel sa isa't isa. Nung araw na nalaman niya ang kataksilang yon, ay nagpunta siya sa sementeryo para ilabas ang lahat ng galit na kanyang nararamdaman. Paano mo ako nagawang lokohin? Hindi na ba talaga ako sapat sa'yo? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit? Dahil hindi kita mabigyan ng anak. Han, binigay ko lahat sa'yo. Pinagsilbihan kita. Pinalagaan kita. Pinaramdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sabi mo sa akin, okay lang sa'yo na wala tayong anak. Kasi sapat na ako para sa'yo. Masaya ka na sa ating dalawa. Pero anong ginawa mo? Pinagtaksilan niyo ako ni ate. Kaya na mahal ko't pinagkakatiwalaan ko. Trinaitor niyo ako. Alam mo, tama lang pala na namatay ka eh. Kung totoo mong pinaslang ka ng isang aswang, deserve mo yung nangyari sa'yo. Kulang pa nga yun eh. Bilang kabayaran sa sakit na dinulot mo sa akin. At isang malaking pagkakamali na pinagluksaan kong pagkamatay mo. Hindi ko dapat ito kinalungkot eh. Kaya mula ngayon, ibabaon na kita sa limot. Ititigil ko ng pagluluksa ko. At magsisimula na ako ng panibagong buhay. At ikaw naman, sana'y masunog na sa impyerno ang kaluluwa mong manloloko ka! Ito nga mismo ang ginawa ni Tita Lourdes. Nagsimula siya ng panibagong lugar. Iniwan niya ang bayan nila at lumipad sa syudad. Ibinenta niya ang bahay nilang mag-asawa. At ang perang nakuha niya mula doon ay ginamit niya para kumuha ng isang condo unit. Malapit lang ang condo unit sa bahay namin noon. Bata pa lang ako nung lumipat siya sa amin, pero naalala ko na palagi silang magkausap ni Mama. Mula nung lumipat sa tita sa syudad ay palagi na lang siya umiinom at nagpa-party. Itaro kasi ang mga bagay na hindi niya nagawa noon dahil masyadong nakatuon ang atensyon niya sa kanyang asawa. Pero sa panibago niyang buhay, ang mahalaga na lang sa kanya ay ang kasiyahan niya. Lourdes? Anong ginagawa mo dito? Tsaka, paano mo natuntun tong kondo ko? Hinausap ko si Gina. Pinilit ko siyang sabihin sa akin kung saan ka nakatira. Pati siya ay nag-aalala na rin sa'yo. May pagkapakialamera din pala tong asawa ni Kuya eh. Sa kanya ko pa naman nilalabas ang lahat ng sama ng loob ko. Akala ko naiintindihan niya ako. Akala ko yung magkakampi kami. Pero mukhang wala na pala talaga ako mapagkakatiwalaan sa mundong to. Hindi naman sa ganun, Lourdes. Concern lang kaming lahat sa'yo. Alam mo nasasaktan ka at alam ko rin galit ka sa akin. Tama lang naman yung nararamdaman mo, pero please, huwag mo namang sirain ang buhay mo. At sino ba nagsabing sinisira kong buhay ko? Kayo lang naman ang nag-iisip ng masama. Ang totoo niyan, mas masaya ako sa bagong buhay na meron ako ngayon. Hindi ka naman naglalasing dati. Wala namang masama sa paglalasing eh. At kung sino-sinong lalaki na daw ang dinidate mo. Pag ikaw ang lumalandi, pwede. Pag ako, bawal? Iba ka rin talaga, ano? Pwede ba? Pinutol ko ng pagiging magkapatid natin. Kaya wala ka nang pakialam kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Lourdes, please naman oh. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito. Hindi ko na gusto makita pang pagmumukha mo. Bago pa ito makapagsalita ulit ay pinagsarahan siya nito ng pinto. Napahilig siya sa pinto at pinigilang tumulo ang kanyang luha. Aminado siyang hindi madali para sa kanya ang itulak ito palayo. Sa kabila kasi ng malaking kasalanan nito sa kanya, hindi pa rin niya matanggal ang pagmamahal niya sa kanyang ate Madel. Pero kahit anong mangyari, hindi na niya ito kayang tanggaping muli sa kanyang buhay. Totoo ang sinabi nito. Maraming lalaki na ang dinate niya.
Nung panahong yun kasi desperada siyang makahanap ng ibang taong magpaparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Para daw makalimutan niya na ang kataksilan ng namayapa niyang asawa. Pero hindi naging ganun kadali ang paghahanap niya ng true love. Karamihan kasi sa mga nakilala niya ay casual fun lang ang hinahanap. Hanggang sa isang gabi, nakilala niya sa isang rooftop lounge ang lalaking magbabago sa takbo ng buhay niya. Mag-isa ka lang yata. Sorry, do I know you? Hindi. Pero kanina pa ako nakatingin sa'yo. Mag-isa ka lang kasi. At hindi ako sanay makakita ng magandang babaeng katulad mo na mag-isa. Alam mo ba ang creepy pakinggan ng sinasabi mo? Parang stalker lang dating. Alam ko. Pero don't worry. Makakaasa kang hindi ako stalker. Sadyang nakuha mo lang talaga ang atensyon ko. Thank you. Sorry, hindi ko alam kung anong sasagot ko sa sinabi mo eh. O, edi sige. You're welcome na din. Pero seryoso na. Can I buy you a drink? Aba, hindi ako tatanggi sa libre eh. Naku, isa na siguro to sa pinakamasakit na kwento na pakinggan ko. Imagine, pinagtaksilan ka ng asawa mo at ng kapatid mo. Oh. Tapos hindi mo pwedeng ilabas yung galit mo sa asawa mo kasi patay na siya. Oh, paano yun? Pinagluksan mo pa ng 1 taon mahigit? Tapos nagtaksi lang pala sa'yo? Oh. Kahit sino naman siguro mahirapang i-process yung ganitong klaseng pangyayari, di ba? Kaya isang mahigpit na yakap talaga kay Tita Lourdes Mosender. At sa lahat na rin ng mga nasasaktan ngayon dahil sa kataksilan, may araw rin yung mga traidor na yan. Woohoo! Alam kong hindi papayag ang Diyos na hindi nila pagbabayaran ng pananakit nila sa inyo. Yeah! Pati ako affected. For now, focus muna tayo sa healing at sa pagpapaganda ng inyong mga sarili at sa buhay nyo. Dead muna tayo sa mga traidor na ganyan. Gaya nga ng sabi ko, di ba? May araw rin sila. O sisimulan na nga natin ulit yung kwento. Ang dami ko pang sinabi. Sorry naman kasi nakikarry the way nga ako ng mga pangyayari dito. So sino nga kaya itong lalaki na kilala ni Lourdes? Ito na nga ba ang magbibigay ng kasiyahan sa malungkot niyang buhay? Ang icing sa ibabaw ng cupcake niya. O baka naman isa na naman ito sa mga mananakit. Please lang naman no, medyo kota na tong bida natin sa heartbreak. Baka mapakanta na lang talaga siya ng Please Be Careful With My Heart. Kayo mga kaaswang radio, ano sa tingin nyo ang magiging papel ng lalaking ito sa kwento? At anong masasabi nyo sa napakasakit na karanasan ni Lourdes? Kung kayo ang nasa posisyon niya, anong gagawin nyo? Alam ko excited na kayo mapakinggan ang kabuuan ng kwento. So sorry naman sa mahabang chika no. Let's go na, let's do this. Hindi ko na kayo bibitinin. Ituloy na natin ang ating kwento. Mula nung gabing yun ay naging sobrang close na Tita Lourdes at Dante. Sobrang sweet ni Dante kay Tita. Yung tipong pinaparamdam niya talaga kay Tita na special siya. Ang bait-bait din at wala siyang masabing masama dito nung panahong yun. Kahit wala pa silang official na relationship, ilang beses na rin nakakapunta si Dante sa condo unit ni Tita Lourdes. Parang sila na rin pero walang label. Ganun sila kakomportable sa isa't isa. Isang gabi habang nasa condo sila, biglang may itinanong si Dante na nahirapan siyang sagutin. Napakaseryoso ng mukha nito. Kaya naman, napalunok si Tita sa kaba. Lourdes, ano ba talaga tayo? Sweet tayo sa isa't isa. Nagahaw ka ng kamay. Ilang beses na rin naghalikan. Pero may pag-asa bang mas lumalim pa itong relasyon natin? Dante, alam mo namang nasaktan ako ng sobra dati. Alam mong lahat ng pinagdaanan ko. Kaya hindi na ganun kadali para sa akin na magtiwala ulit. Hanggang ganito na lang ba tayo? Hindi na tayo bumabata. Gusto ka na ng mas seryosong relasyon. Matagal ko na gusto mag-settle down. Aaminin kong espesyal ka sa akin. Masaya ako tuwing kasama kita. Pero Dante, kailangan kong pag-isipan ng mabuting bagay na to. Hayaan mong ligawan kita, Lourdes. Patutunayan ko sa'yo ang sarili ko. Maghihintay ako. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba parang ang tanda-tanda na natin para sa mga ligaw-ligaw na yan? Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay mapatunayan kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Tuwang-tuwa si Tita Lourdes sa narinig niya. Sa wakas daw, umasa siyang mahahanap na niya ang lalaking para sa kanya. Akala nga niya si Dante na talaga yun. Pero habang tumatagal, may napapansing kakaiba si Tita Lourdes. Sobrang seloso. Sobrang possessive pala ni Dante.
Nagagalit si Dante kapag may lalaking tumitingin kay tita. Kahit pa sa simpleng tingin lang. Minsan parang nagiging iba na yung ugali nito kapag nakakakita ng ibang lalaki na nagpaparamdam kay tita. Pasensya ka na. Hindi ko talaga gusto ang tingin ng lalaking yan sa'yo eh. Parang hindi niya naman ako tinitingnan. Feeling mo lang yan. Isa pa, kita mo namang may kadate siyang ibang babae. Yun na nga. May kadate na nga siya. Nagpapakita pa rin ng interes sa'yo. Tumigil ka nga. Kung makapagsalita ka naman, para bang Diyosa ako? Totoo naman ah. Maladyos ang kagandahan mo. Hindi mo lang alam, pero sa ganda mo, maraming mga lalaki ang tumitingin sa'yo. Gusto ko nga silang pagsusuntukan eh. Uy, grabe ka naman oh. Ang harsh mo. At saka, hindi totoo yung sinasabi mong marami nagkakagusto sa akin. Mula pa noon, ay alam ko nang hindi ako pansinin ng mga lalaki. Sa susunod ang mabuti pa, doon na lang tayo sa kondo mo mag-dinner date. Ang boring naman yan. Ay nako, huwag mo lang hayaang masira ang gabi natin dahil dyan sa inis mo. I-enjoy lang natin ang gabing to, okay? Ay, tama ka. Pasensya ka na sa akin. Unti-unti niyang napapansin ang mga red flag nito. Pero ayaw naman niyang husgahan ito kaagad at basta na lang i-disregard ang mga magagandang katangian. Kaya naman pinalagpas muna niya ang mga ito at patuloy na inobserbahan. Isang gabi nagkaklubing sila. Ayaw sanang pumayag ni Dante pero nagpumilit si tita dahil bored na siya sa kondo at medyo matagal na siyang hindi pumaparty. Sa huli ay napilitan itong pumayag at samahan siya. Sumasayaw si Tita Lourdes sa dance floor. Samantali nagpaalam naman si Dante na magsi-CR lang sandali. Nagmag-isa na lang siyang sumasayaw ay may biglang lumapit na lalaki sa kanya. Nagaya itong sumayaw at maya-maya, hinawakan na yung bewang ni tita nang hindi hinihintay ang permiso niya. Medyo uminit ang ulo ni tita dahil nabastusan siya sa ginawa ng lalaki. Hindi porke nakainom siya at sumasayaw doon pwede na siya nitong bastusin. Sinubukan sanang tanggalin ni tita ang kamay ng lalaki. Pero huli na, nakabalik na pala si Dante. Nakita nito ang nangyayari at doon na nag-iba ang mukha nito. Parang nagliliyabraw sa galit ang mga mata ni Dante noon. Hindi na ito nagdalawang isip at sinuntok na agad yung lalaki. Dahil dito ay nagkagulo sa club. Natigil ang music at natakot naman ang mga tao sa nangyayari. Gago ka! Bastos! Dante, tama na. Itigil mo na yan. Hindi pwede. Kailangang matuto ng leksyon ng lalaking to. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hindi mo ba nakikita? Halos hindi na siya makatayo dahil sa pambubugbog mo. Wala akong pakialam. Kulang pa to sa kabastusan niya. Hindi in-expect ni tita na sa police station pala magtatapos ang gabi nila. Tumawag ng pulis sa manager ng club at dinampot si Dante. Mabuti na lang at nagawang pakiusapan ni tita ang lalaking binugbog nito. Nahirapan siya makiusap, pero sa huli nakipag-areglo na rin ito. Guilty rin naman kasi ito sa pambabastos na ginawa nito sa kanya. Salamat sa ginawa mo dun sa loob kanina. Dante, sobra ka na. Sobra na pagiging siloso mo. Sorry. Hindi ko lang talaga mapigilan ang galit ko kanina eh. Buti na lang napakiusapan ko yung lalaki na wag na magsampa ng reklamo. Kaya makakauwi ka pa ngayong gabi. Salamat ulit. Promise ko sa'yo, hindi na ito mauulit pa. Dapat lang. Niyakap ni Dante si Tita Lourdes at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa huli ay nagkaayos din sila. Siguro dahil sa point na yon ay mahal na mahal ni Tita si Dante at ayaw niyang mawala ito sa buhay niya. Dumiretso na sila sa kondo niya dahil doon na matutulog si Dante. Magkayakap pa raw silang dalawa habang natutulog. At habang magkatabi sa kama ay biglang may bumundol na kaba sa dibdib ni Tita. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakaramdam ng ganun. Para bang may nagsasabi sa kanyang nasa panganib ang buhay niya. Pero dinismiss niya lang ito sa pag-aakalang nag-overthink siya. Kinaumagahan ay maaga siyang gumising para maghanda ng breakfast nila. Bumaba siya ng building para bumili ng dyaryo. Nakaugalian na talaga niya yung tuwing umaga, nagbabasa ng balita habang umiinom ng kape. Pagkatapos bumili ng dyaryo ay pumasok na ulit siya. At habang nakasakay sa elevator ay binasa niya ang headline. Namilog ang mga mata niya sa kanyang nakita. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa isang talahiban. Wakwak ang tiyan nito at halos maubos ang lamang loob. Pero ang mas nakakapagpagulat sa kanya ay ang pagkakakilanlan ng taong yun. Ito yung lalaking nakasuntukan ni Dante kagabi. Hindi siya pwede magkamali dahil siya mismo ang nakipag-usap dito para makipag-settle. Good morning.
Sabi ko na nga ba, galing ka pa sa baba para bumili ng dyaryo. Hindi ka talaga nahuli sa balita. Salamat sa breakfast ha. Ang dami naman ito. Tingnan mo yung nasa headline. Basahin mo. Oh, ba't namumutla ka? Anong problema? Tingnan mo, bilis. Ano bang meron dito? Akin na nga, babasahin ko. At teka, ito yung lalaking nakasuntukan ko kagabi ah. Natagpuan siyang pares sa Talayban? Siya nga yun. Ibig sabihin, pagkatapos natin magharap sa presinto kagabi, hindi pa pala umuwi ang lalaking to kahit nakainom na. Sino kaya ang gumawa nito sa kanya? Malamang marami pang ibang kaaway ang lalaking yun. Bastos kasi. Kaya hindi na nakakapagtaka itong nangyari sa kanya. Masalamat nga siya at sinuntok ko lang siya eh. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Totoo naman ah. Bastos ang gagong to. Kaya tama lang tong nangyari sa kanya. Karma niya to. Maski na. Patay na nga yung tao, pinagsasalitaan mo pa ng masama. At saka magpasalamat ka na lang at nakipag-areglo siya kagabi. Dahil kung hindi, malamang ay nasa kulungan ka pa rin ngayon. Tama ka. Sorry, nadala na naman ako ng emosyon ko. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Pasensya na. Mag-breakfast na lang tayo. Hindi na po nakatiis si Tita Lourdes. Sabi niya sa akin doon raw sa huli nilang pag-uusap ni Dante, parang iba na raw ang nararamdaman niya para dito. Nawala na yung saya at kilig, napalitan ng kaba. Ilang araw niyang pinag-isipan ng mabuti kung ano ang dapat niyang gawin hanggang sa nakapag-desisyon siyang layuan na ito. Kaya isang gabi, habang nasa loob sila ng kondo ni Tita, nakuha niya ang lakas ng loob na tapusin na ang lahat. Ano ka mo? Tigilan na natin to. Huwag mo na ako ligawan. Pero, ang akala ko ba Ayoko masayang ang oras nating dalawa. Dante, hindi ko intensyong saktan ka. Habang pinapadagal ko to, mas lalo ka lang nasasaktan. Kaya mas mabuti pang tapusin na natin to kung anong meron tayo. Hindi. Nagulat raw si Dante at hindi nito matanggap ang sinabi niya. Lumuhod ito sa harap ni Tita. Umiiyak at nagmamakaawa na bigyan pa niya ng isang chance. Dinadahilan ni Tita na hindi pa siya handang magmahal muli. Pero ang totoo, natatakot na talaga siya dito. Nakikita na kasi niya kung gaano kasiloso at kaposesive si Dante. At isang malaking red flag din sa kanya ang naging reaksyon nito sa pagkamatay ng lalaking nakasuntukan nito. Nagmatigas si Tita at pinanindigan talaga niya ang kanyang desisyon. Dito na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Dante. Mula sa pagmamakaawa ay biglang uminit ang ulo nito. Tumayo ito at hinarap siya na parang nagliliyab ang mga mata. Matapos ang lahat ng ginawa ko para patunayan ang pagmamahal ko sa'yo, ito lang ang isusukli mo? Hindi naman kita pinilit na manligaw sa akin ah. Ang lahat ng ginawa mo ay kusang loob. Kaya bakit mo ito sinusumbat sa akin ngayon? Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo ako. At sa totoo lang, akala ko'y may nararamdaman ka na sa akin. Pinaasa mo ako, Lourdes. Hindi kita pinaasa. Kaya please lang, respetuhin mo ang desisyon ko. Hindi ako makakapayag na itapon mo ako na parang isang basura. Paulit-ulit siya nitong sinampal. Sinubukan niyang umiwas, pero sadyang mabilis itong kumilos. At sa lakas ng impact ng sampal ay tumalsik si Tita Lourdes at bumagsak sa kama. Doon na nanliit ang mundo niya. Sinubukan siyang daganan ni Dante at para bang balak pa siyang pagsamantalahan. Pero hindi nagpaubaya si Tita. Gamit niya ang lahat ng lakas niya. Sinipa niya ito sa sikmura at mabilis na nakatayo. Kumari pa siya ng takbo papuntang kusina habang naririnig ang mga yabag nitong humahabol sa kanya. Kinuha ni Tita ang kutsilyo sa rack para protektahan ang sarili niya. Humarap siya kay Dante. Nanginginig ang mga kamay habang nakatutok dito ang kutsilyo. Huwag kang nalapit! Bitiwan mo yan. Pwede bang huminahon ka? Huminahon? Sinaktan mo ako at gusto mo pa akong pagsamantalahan? Tapos gusto mo akong huminahon? Nababaliw ka na ba? Hindi natin kailangan umabot sa ganitong punto. Please! Hindi naman talaga tayo aabot dito kung hindi dahil sa'yo eh. Ikaw yung may kasalanan nito. Sinaktan mo ako. Hindi mo kayang respetuhin yung desisyon ko. Lourdes, please. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman itong gawin sa akin. Ganito ka pala magmahal. Kung ganon, tama lang palang desisyon kong pahintuin ka sa paniligaw sa akin. Pero kung hindi ka mapapasakin, hindi rin ako papayag na papunta ka sa ibang lalaki. Ano? Siguro,
Kaya ka nagkakaganito ay dahil may nahanap ka ng ibang lalaki. Napabaliw ka na nga! Wala akong ibang lalaki! Itong tandaan mo. Hahanapin ko ang lalaking yon at papatayin ko siya. Pagsisisihan niya na inagaw ka niya mula sa akin. Pwede ba hindi mo ako pag-aari? Umalis ka na rito sa kondo ko. At huwag ka nang babalik pa! Kung hindi ka mapapasakin, mas mabuti pang mawala ka na lang. Parang nawala na sa sarili si Dante. Sinugod nito si tita at nag-agawan sila sa kutsilyo. Rinig na rinig ang kalansingan ng mga plato at basong nahuhulog habang nagbubuno sila sa maliit na espasyo ng kusina. Nadulas sila sa sahig, naghabulan paikot sa sofa at bawat kanto ng kondo ay naging saksi sa hingal at takot ni tita. Sa gitna ng kaguluhan ay naitulak ni tita si Dante. Pero sa kamalas-malasan, napatid siya sa gilid ng carpet. Nawala ng balanse si Tita Lourdes. At ang masaklap, direkta siyang bumagsak at tumama ang likod ng ulo niya sa matulis na dulo ng center table na gawa sa kahoy. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. At ayon kay tita, doon na biglang naging mabagal ang lahat. Unti-unting nandilim ang paningin niya habang nakikita ang papalapit na bulto ni Dante. Wala na siyang naririnig. Wala siyang nararamdaman. Tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagdilat ng mga mata ni Tita Lourdes ay hindi puting kisame ng ospital ang nakita niya. Nagising siya sa loob ng isang silid na gawa sa kahoy. Hindi ito pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang bumangon pero kumirot ang kanyang ulo. Doon niya naramdaman ang makapal na benda na nakabalot dito. Litong-lito siya nung oras na yon dahil wala siyang maalala. Kahit sarili niyang pangalan. O kung bakit siya nandun. Lahat parang binura ng kanyang isipan. Salamat sa Diyos. Gising ka na, mahal ko. Sino ka? Ako to. Ang asawa mo, si Carlos. Carlos? Oo. May asawa na ako? Oo. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi. Nasaan ba ako? Hindi ako pamilyar sa lugar na to. Nandito ka sa bahay natin. Talaga bang wala kang naaalala, mahal ko? Wala. Sino ba ako? Diyos ko, pati ang sarili mong pangalan na hindi mo maalala. Hindi ko inakala na magkaka-amnesia ka pala. Anong pangalan ko? Ang pangalan mo ay Maria. Mag-asawa tayo. Papunta tayo sa bayan ng isang linggo para dalawin ng isang kamag-anak. Pero naaksidente ang bus na sinasakyan natin at nauntog ng malakas ang ulo mo. Isang linggo kang walang malay. Ngayon ka lang nagising. Hindi mo ako dinala sa ospital? Hindi na kailangan. Narito naman ako na isang magaling na manggagamot. Inang, Sino po kayo? Akong nanay ni Dante. Ang tawag nila sa akin ay ina. Narinig kong usapan niyo at kagaya ng inaasahan ko na wala nga ang alaala mo. Inang, ano po gagawin natin? Hindi pwedeng magkaganito ang asawa ko. Hindi niya maalala kung sino siya. Hayaan mo na siya, Carlos. Magbabalik din ang alaala ng asawa mo sa takdang panahon. Pero inang, hindi ko kaya makita siyang ganito. Hindi niya na maalala kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Bigyan na lang natin siya ng tamang panahon para iproseso ang lahat ng to. Pasasaan ba't unti-unti ring magbabalik ang alaala niya? Nagugulan ako. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Normal lang ang nararamdaman mo ngayon, Maria. Wag mo lang madaliin ang iyong sarili. Nginitian siya ni Inang at niyakap ng mahigpit. Pero sa loob-loob ni Tita, naramdaman niya na parang may kung anong mali. Gulong-gulo ang isip ni Tita Lourdes. Paano mo nga naman ipoproseso ang emosyon mo kung ang mga taong nasa harap mo ay mga estranghero na sa mga mata mo? Para siyang nakalutang sa gitna ng dagat at walang mapuntahan. Napansin ni Carlos ang kalituhan niya, kaya dahan-dahan rin siyang niyakap nito. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Nandito ako. Gagawin ko ang lahat kahit anong mangyari. Maibalik lang ang alaala mo. Nandito rin ako para sa iyo, Maria. Gagamitin ko ang lahat ng kaalaman ko sa panggagamot upang maibalik ang alaala mo. Si Inang ang pinakamagaling na albularya dito sa baryo natin. Albularyo po kayo? Oo, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako makakapayag na hindi magbalik ang alaala mo. Tutulungan kita, Maria.
Dahil wala na naman siyang choice, napilitan siyang manatili doon at paniwalaan ng mga sinabi ng mga ina. Pero sa likod ng kanyang isip, may mga pagdududa pa rin siya sa mga ito. Lumipas ang ilang araw at habang pilit na nakikibagay si Tita Lourdes sa bahay nila, kasama si Carlos at Inang, may mga bagay na unti-unting gumugulo sa kanya. Mabusisi si Tita kahit nung wala pa siyang amnesia, kaya kahit blanco ang isip niya, hindi mapakali ang pakiramdam niya. Isang hapon ay tinanong ni Tita si Carlos tungkol sa mga gamit nila. Oh, mahal. Anong hinahanap mo dyan sa cabinet? Naglilinis kasi ako dito sa kwarto kasi masyadong makalat. Tapos bigla ko naisip yung tungkol sa mga gamit natin. Mga gamit natin? Nasaan yung mga litrato natin nung kasal o kahit mga ID ko man lang? Ha? Ano kasi? Naku, mahal. Kasama yun sa mga bagayeng nawala. Una sunog doon sa aksidente sa bus. Pasensya ka na. Wala tayong naisalba. Walang natira kahit isa? Oo. Pasensya ka na. Mabilis itong umiwas ng tingin. Dito na raw po mas naramdaman ni Tita na parang may hindi tama. Napansin din ni Tita na masyadong bantay sarado si Carlos sa kanya. Kahit sa pagpunta lang sa banyo o kusina, laging nakasunod ang mga mata nito. Isang gabi habang kumakain sila, may dumaan na kapitbahay nila at bumati. Balak sanang lumapit ni Tita para makipag-usap, pero bigla siyang hinawakan ni Carlos sa braso. Mahigpit. Halos bumuo ng mga daliri nito sa balat niya. Oh, dito ka lang. Baka mapagod ka. Kailangan mo magpahinga. Ha? Bakit naman ako mapapagod? Makikipag-usap lang naman ako sa kapitbahay. Anong masama doon? Basta, ayaw ko lang na ma-stress ka. Hindi pa kasi ako nakikipag-usap sa mga kapitbahay natin. Malay natin. Baka may maitulong sila para bumalik yung alaala ko. Mahal, maniwala ka sa akin. Wala sa kanilang makakatulong sa'yo. Kami lang. Kami ni Inang ang makakatulong sa'yo. Lalo lang siyang nagkaroon ng pagdududa dahil dito. Bigla siyang kinilabutan at nakaramdam ng parang pamilyar na takot. Sa huli ay hindi na siya kumontra at nakinig na lang siya sa sinabi ni Carlos. Kinagabihan ay naabutan ni Tita si Inang na naglalabas sa likod bahay. Nilapitan niya ito at naisipan niyang makipag-usap dito. Bakit bigla mo naman niyang naitanong? Gusto ko lang pong malaman kung paano kami nagkakilala ni Carlos. Baka lang makatulong ito na ibalik yung alaala ko. Malay natin, di ba? Maria, ang nakaraan ay nakaraan na. Mag-focus ka na lang sa pagpapagaling. Pagka mag-alala, may naisip na akong ritual na maaari nating subukan. Hinahanda ko lang ang mga kakailanganin at isasagawa na natin ito sa lalong madaling panahon. Anong klaseng ritual po yan? Basta, malalaman mo rin sa tamang panahon. Huwag ka na lang maraming tanong at maniwala ka na lang sa akin. Alam mo namang iniisip ko lang ang kapakanan mo, hindi ba? Isang gabi habang natutulog ay biglang nanaginip si Tita Lourdes. Nakita niya ang isang makintab na sahig, isang magarang kondo at isang kutsilyong kumikinang sa ilalim ng ilaw. Narinig naman niya ang isang boses na sumisigaw. Pero hindi Carlos ang tawag niya rito. Tumatakbo siya sa loob ng kondo. Mabilis ang tibok ng puso at naririnig ang mga yabag na parang humahabol sa kanya. Nagising siyang humihingal at basang-basa ng pawis. Paglingon niya sa kanyang tabi ay nakita niyang gising na rin pala si Carlos at titig na titig sa kanya sa dilim. Anong problema, mahal? Nanaginip ako. Ay, masamang panaginip ba? Oo. Nasa loob ako ng isang condo unit. May kutsilyo. May humahabol sa akin. Ay, wag mo na lang isipin yun, mahal. Panaginip lang yun. Patulog ko na lang ulit. Para kasing totoong-totoo yung napanaginipan ko. Huwag mong hayaang gumulo ang isip mo nang dahil sa isang walang katuturang panaginip. Halika na. Matulog na lang tayo ulit. Isang araw ay isinama ni Inang si Tita Lourdes sa batis para maligo. Habang si Carlos naman ay abala sa pagbubukid, pagkakataon na nila itong dalawa na mag-usap ng masinsinan. Habang naliligo sila sa batis, naisip ni Tita na mas kilalanin pa si Inang. Sa gitna ng lagaslas ng tubig na itanong ni Tita Lourdes kung paano nga ba naging manggagamot ang matanda. Nako, mahabang kwento, Maria. Marami naman po tayong panahon ngayon. Pwedeng-pwede kong pakinggan yung kwento nyo.
Bakit mo gustong malaman? Siguro po, curious lang ako. Araw-araw ko kasi nakikita yung mga taong nagpapagamot sa inyo. Ang laki ng tiwala nila na para bang mas may tiwala pa sila sa inyo kaysa sa mga doktor. Ilang beses ko nang pinagsabihan ng mga yan na mas mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor. Pero ewan ko ba, mas may tiwala pa rin sila sa akin. Sa bagay, ilang beses ko na rin kasing napagaling ang mga yan. Kaya nga po gusto kong malaman kung paano kayo naging albularya. Nakuha ko ang biyaya na ito nung bata pa ako. Nanaginip ako noon ng isang puting usa na nag-uwi sa akin sa gitna ng gubat. Pagagising ko, alam ko ng pangalan ng bawat dahon at ugat at kung anong sakit ang kaya nitong itaboy. Pero ang kapangyarihang ito ay may kaakibat na malungkot na nakaraan. Ano pong kaakibat nito? Marami akong natulungan. Pero ang sariling asawa ko ay hindi ko man lang natulungan. Ang tatay po ni Carlos, ano po bang nangyari sa kanya? Isang gabi ay sinugod kami ng isang aswang. Pinatay nito ang asawa ko sa harap namin mismo. Mula noon, itinanim ko na sa isip ng aking anak ang galit at takot para sa mga aswang. Aswang? May mga aswang po dito? Natakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Wala na sila dito ngayon. Matagal na panahon na yon. Hindi ko alam kung saan na nagpunta ang mga aswang na yon. Pero matagal ko nang hindi nararamdaman ang presensya nila dito sa baryo natin. Nagdesisyon siyang wag nang magtanong pa ng marami dahil nakita niya ang lungkot sa mukha ng matanda. Siguro'y pinipilit na nitong ibaon sa limot ang malungkot nitong nakaraan. Habang nagbababad naman si Tita Lourdes sa malamig na tubig, ay pakiramdam niya'y may matang nakamasid sa kanya. Paglingon niya sa kabilang bahagi ng batis, may nakita siyang isang babae. Nagtaka siya dahil parang may pamilyar sa mukha nito. Parang nakatingin siya sa salamin, pero mas matanda lang ang babae ng ilang taon. Baka sa mukha ng estranghera ang matinding pag-aalala at lungkot, na para bang gustong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ang hindi alam ni Tita Lourdes, ang babaeng yun pala ay ang kanyang ate Madel. Pero bago pa siya makakilos, ay nawala na ito sa likod ng mga puno. Sinong tinitingnan mo, Maria? May babae po dun kanina. Nakatingin siya sa akin. Nasa na? Wala naman ako makitang ibang tao dito sa batis. Bukod sa ating dalawa. Bigla po siyang nawala eh. Bigla po siyang umalis eh. Kinikilabutan naman ako sa iyong bata ka. Ako, halika na. Umahon na tayo at umuwi na sa bahay. Baka maengkanto pa tayo dito. Sige po, Inang. Pagka-uwi nila sa bahay ay sinalubong sila ni Carlos. Bakas sa mukha nito ang galit at pag-aalala. Kanina pa pala ito naghihintay at halatang kanina pa kumukulo ang dugo. Inang naman, bakit niyo siya inilabas? Huwag kang magalit kay Inang. Naligo lang naman kami sa batis. Anak, wala namang masama kung lalabas-labas siya. Baka sakaling makatulong ito para bumalik ang alaala niya. Maski na, alam niyo namang maigpit ang biling ko sa inyo na huwag siyang basta-bastang palalabasin ng bahay. Bakit ba ayaw mo akong palabasin ng bahay? Parang lagi kang may kinatatakutan. Sabihin mo nga sa akin, may itinatago ka ba? Mahal, paano mo naman nasabi yan? Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Hindi yan ang nararamdaman ko. Anak, naiintindihan ko si Maria. Hindi naman natin siya kailangang paghigpitan kung gusto niyang lumabas. Bakit hindi natin siya hayaang magkaroon ng normal na buhay? O sige, pagtulungan niyo ako. Pero balang araw, mapapagtanto niyo rin na ginagawa ko ang lahat ng to para sa ikakabuti ng asawa ko. Hindi ka namin pinagtutulungan. Huwag mo sanang isipin yan. Anong gusto niyong isipin ko dito sa ginagawa niyo? Hindi niyo kasi naiintindihan eh. Saan ka pupunta? Sa labas, magpapahangin. Ay, Maria Ine. Pagpasensyahan mo na lang ang asawa mo. Mainit yata ang ulo. Pagod lang siguro sa maghapong pagsasaka sa bukid. Kinagabihan ay umuwi raw si Carlos na mas kalmado na. Nagagawa na nitong umiti habang naghahapunan sila. Pagkatapos naman nilang kumain ay nagpasya si Inang na simula ng isang ritual para raw magising ang tulog niyang alaala.
Isinara ni Inang ang lahat ng bintana at pintuan. Ang tanging liwanag lang sa loob ng bahay ay galing sa iisang kandilang itim na nakatirik sa gitna ng sahig. Pinaupo nito si Tita Lourdes sa isang banig. Naglabas si Inang ng isang mangkok na tanso na may lamang tubig na kulay kalawang. Kumuha ito ng iba't ibang tuyong dahon, balat ng kung ano-anong hayop at isang maliit na bote na may lamang malapot at kulay itim na likido. Habang isinasaboy ni Inang ang likido sa apoy, ay biglang nagbago ang amoy sa loob ng silid. Amoy lupa na hinaluan ng malansang dugo. Nagsimulang umusal si Inang ng mga salitang hindi maintindihan ni Tita Lourdes. Para mga bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ipinahid ni Inang ang malagkit na tubig sa noo at mga sentido ni Tita Lourdes. Sa bawat haplos ng matanda, ay nararamdaman niya ang napakalamig na mga kamay nito. Parang kamay ng bangkay. Paulit-ulit na bumulong ng kung anong orasyon si Inang habang unti-unting pumipikit ang mga mata nito. Hanggang sa puti na lang ng mata ang nakikita. Sobrang iri ng pakiramdam. Parang may ibang nilalang na nakamasid sa kanila sa dilim. Anong nangyayari sa kanya? Huwag kang maingay, mahal. Baka may storbo mapag-orasyon ni Inang. Hindi ko maintindihan ang mga binubulong niya. Basta, magtiwala ka lang. Alam ni Inang ang ginagawa niya. Akala ni Tita Lourdes na pagkatapos ng ritual ay maaalala na niya ang lahat. Pero nabigo siya. Pagkatapos ng ritual ay wala pa rin nagbago. Ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Para bang may nakadagan sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Para siyang nanghihina na ewan. Imbis na gumaan ang pakiramdam niya dahil sa pag-aasang babalik ang alaala, parang lalong dumilim ang paligid para sa kanya. Nakakabingi at nakakapangilabot ang katahimikan sa bahay pagkatapos ng ritual. Bakit ganito? Parang wala namang nagbago. Normal lang ito, Ineng. Kailangan nating isagawa ang ritual ng maraming beses. Hindi naman basta-bastang magbabalik ang alaala mo pagkatapos lang ng isang gamutan. Pero wala po akong maalala kahit konti eh. Normal ba talaga to? Oo, mahal. Normal lang yan. Basta't magtiwala ka lang sa proseso. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi tayo titigil hanggat hindi ka gumagaling. Tumango na lang siya at hindi na nagsalita pa. Pero sa loob-loob niya ay palaki na ng palaki ang pagdududang nararamdaman niya sa mga ito. Nang gabing yon, habang magkatabi sila ni Carlos sa kama, ay ramdam pa rin ni Tita Lourdes ang bigat ng ritual ni Inang. Nakatingin lang siya sa kisame. Sinusubukang hanapin ang sarili sa gitna ng kalituhan. Biglang bumasag sa katahimikan ang boses ni Carlos. Mahina lang ito. Malayo sa galit na ipinakita nito kanina pagka-uwi nila galing sa batis. Mahal, malalim ang iniisip mo. Alam kong nasaktan ka dahil hindi pa rin bumabalik ang alaala mo pagkatapos ng ritual. Medyo malungkot lang ako. Siguro umaasa lang ako na kahit konti ay may maaalala ako. Huwag tayong susuko, ha? Magtiwala ka lang kay Inang. Tsaka, mahal. Sorry nga pala kanina. Nagalit ako kasi ayaw ko lang na may masamang mangyari sa'yo sa labas. Natatakot lang ako na mawala ka sa akin. Kung alam mo lang kung paano ako nag-alala para sa'yo nung naaksidente tayo. Kahit ramdam ni Tita Lourdes ang tapat na paumanhin ni Carlos, hindi pa rin mawala ang kaba sa puso niya. May kung anong takot siyang nararamdaman na hindi niya masabi sa kanyang asawa. Tumango na lang siya dito at bahagyang ngumiti. Isang umaga habang nagwawali si Tita Lourdes sa labas ng bahay, biglang lumitaw ang babaeng nakita niya noon sa batis. Kinabahan si Tita. Pero bago pa siya makasigaw, ay mabilis na siyang nilapitan ito. Bakas sa mukha ng babae ang matinding kaba. Patingin-tingin sa paligid na parang may tinatakasan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lourdes, makinig ka sa akin. Teka, bakit mo ko tinatawag na Lourdes? Hindi yun ang pangalan ko. Maria ang pangalan ko. Nililing lang ka na mag-inang kasama mo. Hindi ka nila pamilya. Ako to, si Madel. Ang ate Madel mo. Hindi kita kilala. Sinundan kita rito dahil nag-aalala ko sa'yo. Galit ka sa akin pero hindi ako tumigil na bantayan ka. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Dante. Pero dahil unang kita ko pa lang sa lalaking yun ay wala na akong tiwala sa kanya. Nagmanman ako at binantayan kita.
Sinong Dante? Si Dante. Siya rin si Carlos na nagpakilala bilang asawa mo. Iisa lang sila. Sinasabi mo bang niloloko ako ng asawa ko? At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Na hindi nga kita kilala. Bakit? Sila ba kilala mo? Maniwala ka sa akin. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan. Natigilan si Tita Lourdes. Pamilyar ang mukha nito sa kanya at parang may kung anong kumurot sa puso niya. Pero blanko pa rin talaga ang isip niya. Hindi pa siya nakakasagot nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Carlos. Nanlaki ang mga mata nito at bakas ang pagpapanik nang makitang may kausap na ibang tao si Tita Lourdes. Mabilis namang kumilo si Madel para hindi sila mabisto. Magandang araw. Nandito po ako para magpagamot kay Inang. Dito po siya nakatira, di ba? Sino ka? Dayo ka ba dito? Oo. Hindi ako taga rito. May nakapagsabi po kasi sa akin na si Inang raw ang pinakamagaling na albularyo rito. Kaya nagdesisyon ako magpagamot sa kanya. Anong pangalan mo? Ako si Madel, taga kabilang bayan. Ano bang sakit mo? Nagpatingin na ako sa ibang albularyo pero hindi niya ako kayang gamutin. Sabi niya, meron daw akong tuyong sumpa. Isang uri ng sakit kung saan pakiramdam ko ay unti-unting nanunoy ang lalamunan ko. Nahihirapan akong huminga tuwing lulubog ang araw na para bang may mga tinik na tumutubo sa loob ng dibdib ko. May mga kaaway ka ba? Hindi kaya may nagpakulam sa'yo? Wala naman akong naiisip na kaaway. Narinig ko ang usapan niyo. Kayo po ba si Inang? Oo, ako nga. Halika sa loob, Ine. Gamutin natin yung karamdaman mo. Pinapasok ni Inang si Madel sa bahay. Nakasunod naman si Tita Lourdes. Hindi maalis ang kaba sa dibdib. Nagtatalo pa rin ang kanyang isip kung nagsasabi ba ng totoo si Madel at kung dapat ba niya itong pagkatiwalaan. Habang nagsasagawa si Inang ng kung ano-anong ritual, nagpapausok ng insenso at nagpapahid ng malapot na langis sa lieg ni Madel. Hindi naman maalis ni Tita ang tingin niya dito. Kahit na kunwari ay ginagamot, ramdam ni Tita na hindi sa ritual nakatuon ang isip ni Madel. Sa tuwing tatalikod si Inang para kumuha ng gamit, tinitingnan naman ni Madel si Tita Lourdes ng diretso sa mga mata. Puno ng pag-aalala at babala ang tingin nito, na para bang sinasabi sa kanyang mag-ingat siya at kailangan niya munang umalis sa lugar na yun. Dahil dito lalong kinabahan si Tita Lourdes. Lalong tumindi ang pagdududa niya sa mag-ina. Bakit gano'n na lang ang tingin ni Madel? At bakit parang may kung anong tinatago sina Carlos at Inang sa likod ng kanilang mabubuting salita? Aswang Radio. Oh my God, dito na pala yung plot twist na hindi ko nakita talaga. I didn't see this coming! Hantaray, bigla naging Inglesera tayo doon. Ang hindi naman kasi ng pinagdaanan ni Tita Lourdes mo, sender, ha? Pagkatapos mamatayan ng asawa, nalaman niyang pinagtaksilan pala siya ng kapatid niya, di ba? Tsaka ng asawa niya. O tas ngayon naman, nagka-amnesia pa siya. Talbog talaga yung kwento ng mga napapanood natin sa teleserye. As in, masalimuot to the highest level ito. At bukod sa may amnesia siya, nasa panganib pa yung buhay niya. Kasi aminin na natin, di ba? Hindi lang naman ito yung dahil sa may trust issues tayo. Talaga naman kasi nakakapagduda yung magnanay-nanay na kasama niya, di ba? Si Dante, aka Carlos. Curious ako kung ano ba talagang tinatagong lihim ng lalaking to. Kaya, kayo ba mga kaaswang radio? Ano sa tingin nyo ang sikreto ng kontrabidang ito? Panggigil kasi yung kasinungalingan niya. Ang galing pa umarte. Gigil ka na rin ba tulad ko? Ay nako, ilapag mo na nga ang gigil mo sa comment section. At isingit mo na rin ang mga pag-like, pag-share at pag-subscribe sa ating channel for more aswang stories. O diba, naisingit ko pa ang promotion. At yaman din lamang na nagpo-promote na ako, hihingin ko na rin sana ang tulong nyo na i-report ang mga channels na nagnanakaw ng stories natin, please? Halina't ipakain natin sila sa mga aswang. Dahil dyan, sige na po, ituloy na po natin ang ating kwento at hindi ko na kayo bibitinin. Aswang Radio. Isang hating gabi raw ay nagising si Tita Lourdes at pagkapa niya sa kanyang tabi ay malamig na ang higaan. Wala si Carlos. Akala niya lumabas lang ito para uminom ng tubig, pero sobrang tahimik ng buong bahay. Dahan-dahan siyang tumayo at dumungaw sa bintana. Doon nakita niya sa ilalim ng liwanag ng buwan sina Carlos at Inang.
Naglalakad ang dalawa palabas ng bakuran. Mabilis ang kanilang mga hakbang at parang may importanteng pupuntahan. Dahil sa kuryosidad at kaba, hindi nakatiis si Tita Lourdes. Nagsuot siya ng tsinelas at palihim silang sinundan sa madilim na kakahuyan. Sumilip si Tita Lourdes sa likod ng isang malaking puno at halos tumigil ang tibok ng puso niya sa kanyang nakita. Sa gitna ng kakahuyan ay nagsimula ang mga isayang mag-ina. Narinig niya ang tunog ng nagbabali ang mga buto habang humahaba ang kanilang mga kuko at nagbabago ang kanilang mga anyo. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nakita niya kung paano naging aswang si Carlos at Inang. Ang mukha ni Carlos na kanina lang maamo, ngayon, puno na ng galit at uhaw sa dugo. Pagkatapos magbagong anyo, mabilis na tumakbo ang mag-ina papunta sa pusod ng kagubatan at tila maghahanap ng mabibiktima. Hindi na sinundan ni Tita Lourdes ang dalawa. Napaupo siya sa lupa. Nanginginig ang buong katawan at halos hindi makahinga sa takot. Doon lang kumonekta ang lahat sa isip niya. Ang babala ni Ate Madel, ang kakaibang ritual ni Inang, at ang sobrang pagbabantay ni Carlos sa kanya. Hindi siya pamilya. Bihag siya ng mga aswang. Pilit na nagpalakas ng loob si Tita Lourdes. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa bahay. Siniguradong walang nakakakita sa kanya. Pagdating sa kwarto ay humiga siya at nagtalokbong ng kumot. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit halos naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kailangan magpanggap siyang tulog. Kailangan isipin nila Carlos na wala siyang alam. Pero sa ilalim ng kumot, habang nakapikit ang kanyang mga mata, isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kailangan niyang makaalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Dahil alam niyang kapag nalaman ni na Carlos na alam niya ang lihim nila, hindi na siya makakalabas ng buhay. Mahal, gising ka na pala. Maria, halika na dito. Mag-aalmusal na tayo. Salamat po. Mukhang puyat ka yata. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Mahimbing naman po ang tulog niya kagabi, Inang. Hindi kaya na naginip ka naman ng masama, mahal? Hindi naman. Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Magkakatrangkaso yata ako eh. Ganun ba? Sige. Kumain muna tayo at maya-maya lang igagawa kita ng gamot. Salamat po. Kinabukasan ni umarte si Tita na parang walang nangyari. Naisip niyang mas mabuti kung hindi mahalata ng mga ito na may alam na siya. Mas makakakilos siya ng maayos kung ganun. Pero sa loob-loob ni Tita, nandidiri siya. Tuwing titingin siya sa mga kamay ni Carlos, ang nakikita niya ay yung mahahabang kuko na pumatay ng kung sino-sinong inosenteng tao. Habang kumakain sila, nakikinig sila ng balita sa radyo. At sakto namang ibinalita ang tungkol sa natagpo ang bangkay kagabi sa may kakahuyan. Ay nako. Nauuso na naman ang patayan ngayon. Ang akala ko'y wala ng mga aswang dito sa baryo natin. Mukhang nagpahinga lang sila, nag-ipon ng lakas. At ngayon narito na naman upang magasik ng lagim. Hindi ba tayo delikado rito? Huwag kang matakot, mahal. Narito naman ako para protektahan ka. Isa pa, nakakalimutan mo yata na isang magaling na albularyo si Inang. Marami siyang alam ng mga pangontra sa aswang. Tama ang sinabi ni Carlos. Hindi ka dapat matakot. Ligtas tayo rito. Dahil sa balita tungkol sa gumagalang aswang, dinumog ng mga tao ang bahay nila. Humihingi raw kasi ang mga ito ng pangontra sa aswang. Lahat naman sila'y pinagbigyan ni Inang. Nakakamangha raw ang husay nitong umarte na parang inosente. Walang kaalam-alam ang mga tao na ang hinihinga nila ng tulong ay ang mismong aswang na dapat nilang katakutan. Habang abala ito sa mga tao roon, ay humanap si Tita ng tiyempo. Pumunta siya sa likod ng bahay at ang sabi niya ay kukuha lang siya ng panggatong. Doon niya muling nakita si Ate Madel na nagtatago sa talahiban. Lourdes, salamat sa Diyos nakalapit ka. Hinaan mong boses mo. Baka may makarinig sa atin. Kailangan na nating umalis dito bago magbilog ang buwan sa makalawa. Pag nangyari yun, hindi ka na makakaalis. Hindi pa rin kita naaalala. At hindi ko pa rin alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Pero, nakita ko sila kagabi sa gubat. Mga aswang sila. Alam ko. Kaya nga sinasabi ko sa'yong hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan. Ginagamitan ka ni Inang ng kung anong orasyon kaya nawala ang alaala mo. Pero makinig ka. May plano ako. Ano yun? Itatakas kita dito. Hihintayin kita sa dulo ng tulay pagpatak ng 12:00 ng hating gabi. Mag-iwan ka ng kahit anong gamit na may amoy mo sa higaan para malito sila. Huwag kang magdadala ng kahit ano maliban sa sarili mo.
Tatakbo tayo hanggang sa makarating sa bayan. Sigurado ka ba dyan? Paano natin sila matatakasan? Gayong di hamak na mas malakas sila sa atin. Huwag kang mag-alala. May nakilala akong isang mahusay na manunugis ng aswang. Tutulungan niya tayo at ng mga kasamahan niya. Sige. Naiintindihan ko ang kalituhang nararamdaman mo. Nag-aalinlangan ka pa rin. At sa totoo lang ay hindi rin naman kita masisisi. Pero Lourdes, ito lang ang tanging paraan para makaligtas ka. Hindi ka na talaga pwedeng magtagal dito. Alam ko. Hindi man ako sigurado kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Susugal pa rin ako. Dahil isang bagay ang sigurado ako. Halimo mo mag-inang kasama ko. Aaminin ko, hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. At malalaman mo rin yan sa oras na magbalik ang alaala mo. Pero hayaan mong kahit na sa ganitong paraan, ay makabawi man lang ako sa'yo. Maaga silang naghapunan kinagabihan, kagaya ng ibang tao sa mga baryo nila. Ang lahat kasi ay nababalot ng takot dahil sa gumagalang aswang. Pero doble ang nararamdamang takot ni Lourdes dahil kasama niya sa iisang bubong ang mga aswang. Pagkatapos kumain ay agad nilang sinigurado na ang lahat ng pinto at bintana ay sarado. Kahit anong mangyari kapag may kumatok, wag na wag kayong magbubukas ng pinto. Paano po kung totoong may kailangan talaga sila sa atin? Walang pupunta dito sa atin ng 10 oras ng gabi. Kaya wag na wag niyong pagbubuksan ng sino mang kakatok dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Inang. Wala ring lalabas kapag ganitong madilim na ang paligid. Mahal, nararamdaman ko ang takot mo. Pero kagaya ng sinabi ko, wala kang dapat na ipag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Mahusay ang asawa mong makipaglaban sa mga aswang. Kahit ano man ang mangyari, hindi ka masasaktan ng kahit na sinong halimaw. Mula nung namatay si Tatang dahil sa isang aswang, ipinangako ko sa sarili kong wala na akong mahal sa buhay na mamamatay nang dahil sa mga aswang. Makikipaglaban ako ng patayan sa kanila kung kinakailangan. Maswerte ka't na pangasawa mo itong anak ko, Maria. Bukod sa mabait at mapagmahal, malakas at matapang rin siya. Salamat, Inang. Pagkatapos ng hapunan ay nagsagawa na naman si Inang ng ritual para magbalik ang alaala niya. Inihanda nito ang mga gamit. Isang mangkok ng langis na may halong mga ugat ng kahoy, itim na kandila at isang tuyong dahon ng laurel. Sinimula ni Inang ang ritual sa pamamagitan ng pagpahid ng malapot na langis sa noo at sentido ni Tita Lourdes. Paikot ang galaw ng mga kamay nito habang may binubulong na mga salitang hindi niya maintindihan. Sinunog nito ang dahon ng laurel at pinalibot ang usok nito sa ulo ni Tita Lourdes. Ayon kay Inang, paraan daw ito para buksan ang isipan ni Tita na tila'y nakakulong sa dilim. Mahal, ayos ka lang ba? Namumutla ka yata. Tsaka ang lamig ng pawis mo. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Nanginginig ang kalamnan ko eh. Nangihina ako. Huwag kang mag-alala, Maria. Normal lang ang nararamdaman mo ngayon. Epekto ito ng ritual na ginawa ko. Bakit po imbis na bumalik yung alaala ko, nangihina ang katawan ko? Alam kong mahirap maintindihan. Pero magtiwala ka lang sa akin. Balang araw ay magbubunga rin ang lahat ng ito. Inang, baka po may iba pa kayong alam na ritual. Yung hindi manghihina ang asawa ko. Nag-aalala lang po ako sa kanya. Ayoko makita siyang nahihirapan. Kailangan natin itong tiisin. Walang madali dito sa ginagawa natin. Manghihina at mahihirapan tayo, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Dinala ni Dante si Tita Lourdes sa kwarto para makapagpahinga. Pero ang hindi nila alam, kahit nangihina, hindi nakakalimutan ni Tita ang plano nilang pagtakas ng kanyang ate Madel. Naghintay si Tita ng tamang pagkakataon. Nang malapit na ang hating gabi, sinilip niya si Dante sa tabi niya. Mahimbing na ang tulog nito at malalim ang paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon. Nagpalit siya ng damit at gaya ng bili ni ate Madel, iniwan niya ang hinubad niyang damit sa kama, malapit sa pwesto ni Dante. Para daw kahit tulog ito, amoy pa rin siya ni Dante at hindi agad mapapansin na wala na siya sa tabi nito. Pagkatapos nun ay tahimik na lumabas si Tita Lourdes ng bahay. Bawat yabag niya sa sahig ay parang kulog sa pandinig niya dahil sa kaba. Dahan-dahan ang bawat kilos niya upang hindi magising ang mag-ina.
Sa wakas, nakalabas na rin siya ng bahay. At unang bumungad sa kanya ay ang madilim na daan. Sa totoo lang, hindi niya kabisado ang lugar. Pero may natanaw siyang isang tulay sa di kalayuan. Malakas ang kutob niya na doon siya hihintayin ni Ate Madel. Naglakad siya ng mabilis. Halos tumakbo na hanggang sa bigla siyang napatigil. Sa gitna ng daan, nakatayo si Inang. Saan ka pupunta? Inang, ano pong ginagawa niyo dito? Akala ko tulog na kayo. Ako unang nagtanong, kaya sagutin mo muna ako. Anong ginagawa mo dito sa labas? Po? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Na wag lalabas ng bahay pag gabi na? Kayo rin po, nandito sa labas. Wag mo akong pinipeloso po. Kita mo na nga nangihina ka pa sa ginawa nating ritual kanina. Pinilit mo ba rin ang sarili mong lumabas? Tila nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Inang, kaya hindi na siya nakapagsalita. Maya-maya pa, naramdaman niya ang presensya ni Dante sa likuran niya. Bakas rin ang galit sa mukha nito, kaya naman mas lalo siyang natakot. Bakit ka lumabas sa bahay? Saan ka pupunta? Mukhang may planong maglayas ang magaling mong asawa, anak. Bakit? Bakit ka lalayas? Ano problema mo sa akin? May pagkukulang ba ako sa'yo? Hindi ako lalayas. Magsisinungaling ka pa. Hindi mo kami maloloko, Maria. Maria nga ba talagang pangalan ko? O niloloko niyo lang ako? Ikaw, Carlos, yan ba talagang pangalan mo? At totoo bang mag-asawa talaga tayo? Anong klaseng tanong yan? Gusto mo bang sabihin na niloloko ka namin? Na binibilog lang namin ang utak mo? Bakit naman namin gagawin ang bagay na yan, aber nga? Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ko kayo dapat pagkatiwalaan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito lang ang igaganti mo sa amin? Ang kapal na mukha mong babae ka. Wala kang utang na loob. Alam ko na mga aswang kayo. Ano? Paano? Sinundan ko kayo kagabi. Kaya ka tumatakas ngayon dahil natatakot ka sa amin? Hindi ka ba marunong mag-isip? Kung gusto ka naming patayin, edi sana matagal na namin itong ginawa. Hindi ko alam kung anong plano niyo sa akin. Pero kung ano man yun, hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Kung totoo ngang may plano kami sa'yo, sa tingin mo'y mapipigilan mo kami? Niyamak na mas malakas kami sa'yo. Wala kang kalaban-laban sa amin. Sinubukan nilang hawakan si tita para iuwi, pero sa pagkakataon ito, nagmatigas na siya. Nagbago ang mukha ni Inang. Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni tita na nakapagpabagsak sa kanya sa lupa. Lumapit naman si Inang sa kanya at may ibinulong na orasyon sa tenga niya. Kasabay ng mga salitang yun, ang unti-unting pagbigat ng katawan niya hanggang sa tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin at mawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Tita Lourdes ay agad niyang naamoy ang pamilyar na amoy ng tuyong damo at lupa. Pagmulat ng mga mata niya, tumambad sa kanya ang loob ng kubo. Pero ang masakit, hindi siya makagalaw dahil mahigpit na naman siyang nakatali. Sa sobrang kaba ay mabilis niyang ipinikit ulit ang mga mata niya. Nagkanumuri siyang wala pa ring malay habang pinapakiramdaman ang paligid. At habang nakapikit ay narinig niya ang bulungan sa malapit. Boses daw yun ni Carlos at ni Inang. Inang, pakiusap. Gawin mo na ang ritual. Alam ko may alam ka pang ibang paraan. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Hindi ko kaya. Nahihibang ka na ba talaga sa babaeng yan? Ano bang nakita mo sa kanya at nagkakaganito ka? Mahal na mahal ko siya, Inang. Siya lang ang tanging babaeng minahal ko ng ganito. Kaya hindi ko kakayanin pag nawala siya sa akin. Nawawala ka na talaga sa katinoan, Dante. Pinapairal mo na naman ang puso mo. Yan ang kahinaan mo. Mahal na mahal ko po talaga si Lourdes, Inang. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Nagulantang siya sa kanyang narinig. Tinawag siya nitong Lourdes. Ito ang sinabi ni Ate Madel na totoong pangalan raw niya. At kung tama ang kanyang narinig, hindi Carlos ang pangalan ng lalaking nagpapanggap na asawa niya, kundi Dante. At nang marinig ang pangalan nito, parang may kakarampot na alaalang nagbalik sa isip niya. Sumakit ang kanyang ulo at parang bumalik sa isip niya ang gabing nag-aagawan sila ng kutsilyo
sa loob ng condo unit. Hindi ito ganun kalinaw. Kaya hindi pa siya sigurado kung totoo nga ba ang alaalang ito o guni-guni niya lang. Noong una ay gusto mo lang tanggalin ko ang alaala ni Lourdes. Ngayon naman ay gusto mong gayumahin ko na siya? Dahil desperado na po ako. Ngayong alam niya ng aswang tayo, hindi niya na ako mamahalin. Bakit kasi sa isang normal na tao ka pa nagkagusto? Marami naman tayong mga kapwa-aswang na maaari mong pakasalan. Ayoko sa kanila. Si Lourdes lang ang gusto ko. Siya lang ang magpapasaya sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, Inang. Bilang kaisa-isa mong anak, tulungan mo ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero ito na ang huling pagkakataon na kukonsintihin ko ang kahibangan mong ito. Kabadong-kabado si tita sa puntong yun. Alam niya kasi na sa oras na isagawa na ni Inang ang ritual, posibleng tuluyan na siyang makuha ng mga ito. Sa bisa ng gayuma ay mawawala na sa kanya ang alaala at pagkakakilanlan niya. Pero biglang may malalakas na kumatok sa pinto. Narinig ni tita na tumayo si Carlos para magbukas. Anong ginagawa niyo dito? Narito ako para sunduin ang kapatid ko. Nagkakamali kaya ng bahay na pinuntahan. Wala ang kapatid mo dito. Huwag ka nang magkaila. Alam kong nasa loob si Lourdes. Wala ring Lourdes dito. Kaya pwede ba, umalis na kayo? Nagpapahinga na kami. Dis oras ng gabi, mag-iistorbo kayo? Hindi na kayo naya? Napakahusay niyo talaga manlilang. Nandito rin pala kayo, Mang Rodel. Hindi pa ba sapat na pinagbintangan nyo kami ng grupo nyo ng mga aswang? Ngayon naman, hinaharas nyo kami sa sarili naming pamamahay. Eh di pambibintang ang sinabi namin. Kundi pagsasabi lang ng katotohanan. Pero may naniwala ba sa inyo? Hindi ba't wala? Patunay lamang ito na mabubuting tao kami ng anak ko. Walang naniwala dahil mahusay kayong magmanipula ng isip ng tao. Nilalansin niyo sila sa pamamagitan ng panggagamot niyo. Pero wala silang kaalam-alam na kayo dapat iwasan at katakutan nila. Ibalik niyo na lang sa akin ang kapatid ko at hindi natin kailangang magkagulo rito. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, Ining. Wala dito ang kapatid mo. Mukha ba kaming kidnapper? Kung totoo ang sinasabi niyo, hayaan niyo kaming halugugin ang bahay niyo upang makasiguro kami. Hindi pwede. Dahil isang malaking pambabastos sa amin ang gusto nyong gawin. Nandito ako! Tulungan niyo ako! Dahil sa ginawa niyang pagsigaw ay tuluyan ng hinubad ng mag-ina ang kanilang maskara. Wala na sa isip nila ang pagpapanggap at panlilinlang. Mukhang handa na raw makipaglaban ng mga ito. Unti-unting nagbago ang anyo ni na Dante at Inang. Narinig ni tita ang nakakangilong tunog ng mga nababaling buto at ang pagpunit ng mga balat. Naging isang halimo si Dante na may mahahabang kuko at nanlilisik na pulang mga mata. Si Inang naman ay naging isang tila tuyot na bangkay na may mahabang dila na humahampas sa hangin. Pero hindi naman nagpapigil sina Madel at Mang Rodel. Diretso silang pumasok sa bahay at hindi nagpakita ng kahit konting takot. Tulungan niyo ako! Huwag kang mag-alala, Lourdes. Hindi ka namin pababayaan. Haharapin namin ang mga halimaw na to. Huwag mo siyang tatawaging Lourdes! Hindi yan ang pangalan niya! Siya si Maria, ang aking asawa! Nahihibang ka na. Sige lang. Patuloy mong paniwalaan ang iyong ilusyon. Pero kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang makuha ang kapatid ko. Totoo nga ang sinasabi ng mga kagrupo ko. Tunay ngang wala kayong pusong mag-ina. Lahat ay gagawin ko para sa aking anak. At ang sino mang hahadlang sa aming mga plano ay papaslangin ko. Magkakamatayan muna tayo bago mangyari ang gusto nyo. Napansin ni tita na may bitbit na itak at boteng may lamang bendetadong langis na Madel at Mang Rodel. At dito na nga po nag-umpisa ang kanilang bakbakan. Ibinato ni Mang Rodel ang isang bote ng bendetadong langis kay Dante. Sumabog ito sa dibdib ng aswang at umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman. Napaungol si Dante sa sakit. Dahilan para makaramdam siya ng kilabot. Mabilis namang sumugod si Madel kay Inang. Kahit maliit lang ang pangangatawan ni Madel ay sobrang liksi naman ito. Sa mahabang dila ni Inang at tinaga ang braso nito. Pero hindi basta-bastang natitibag ang matanda. Mabilis itong lumipad pa itaas at bumulusok pababa para dambahin si Madel. Habang nangyayari ang lahat ng to,
Si Mang Rodel naman ay nakikipagbuno kay Dante. Nangangalit ang mga kuko ni Dante na humahampas sa itak ni Mang Rodel na naglalabas pa ng kislap ng apoy tuwing magtatama ang bakal at kuko. Sadyang napakalakas raw talaga ng mag-inang aswang. Ayaw paawat ng mga ito sa pakikipaglaban. Akala nila Madel ay matatalo na sila dahil dalawa lang sila laban sa dalawang aswang na tila hindi napapagod. Pero biglang may narinig silang mga yabag ng paa mula sa labas. Sabay-sabay na pumasok ang iba pang mga manunugis. Ang mga kasamahan ni ng Mang Rodel sa baryo. Nabihasa rin sa paghuli ng mga aswang. May mga dala silang latigong gawa sa buntot ng pagi at mga sulo ng apoy. Pinalibutan nila si Dante at Inang. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Madel na kumawala sa bakbakan para iligtas ang kaligtasan ni Lourdes. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, mabilis nitong pinutol ang mga lubid na nakagapos sa mga kamay at paa ni Tita. Halika na! Umalis na tayo dito! Pero paano sila? Alam na nila kung ano ang gagawin nila. Huwag kang mag-alala. Bihasa na sila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sigurado ka? Oo. Ang mahalaga ngayon ay mailayo kita sa demonyong mag-ina na yan. Halos hindi na makalakad si Tita noon sa pangangatog ng tuhod, pero inalalayan siya ng kanyang ate Madel. Palihim silang lumabas sa likod ng bahay at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Hinihingal na sila sa pagtakbo, pero hindi pa rin sila tumigil. Kailangan lang nilang makarating sa bayan upang masiguro ang kaligtasan nila. Buong akala ni Tita ay makakaligtas na sila, pero hindi pa pala tapos ang kalbaryo nila. Dahil sa gitna ng kadiliman, biglang may tumalon mula sa puno. Si Dante! Hindi niyo ako matatakasan! Halimaw ka talaga, Dante! Ayaw mo talaga kaming tigilan! Ibalik mo sa akin ang asawa ko! Hindi mo ako asawa! Kaya pwede ba tumigil ka na? Hindi pa man tuluyang bumabalik ang alaala ko. Pero alam ko nang nilililang mo lang ako. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang tanging babae na minahal ko ng ganito katindi. Tapos, ito lang ang isusukli mo sa akin. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Kalimutan mo na lang ako. Dahil kahit kailan, hindi ako magmamahal ng isang halimaw na tulad mo. Tumakbo ka na, Lourdes! Ano? Pero paano ka? Ako na ang bahala kay Dante. Sigurado ka? Kahit paano ay may kaalaman rin ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko to! Walang nagawa si Tita Lourdes kundi ang sumunod. Labag man sa kanyang loob ay kumaripas pa rin siya ng takbo. Pero ilang metro pa lang ang layo niya ay narinig na niya ang kalabog ng labanan. Napahinto siya at nilingon ang nangyayari. Kahit pagod na si Madel, ay buong tapang pa rin itong hinarap si Dante. Sinubukan itong saksakin ng aswang sa leeg, pero di hamak na mas mabilis ito. Gamit ang malakas nitong kamay, hinawakan ni Dante ang magkabilang balikat ni Madel. At ayon sa kwento ni Tita, doon na raw nangyari ang pinakamasakit na bahagi. Sa isang mabilis na paghampas at kagat sa leeg, napatay ni Dante si Madel. Napasigaw si Tita Lourdes sa takot at pighati nang makitang wala ng buhay na katawan ng kanyang ate na bumagsak sa lupa. Narinig naman ni Dante ang kanyang sigaw at lalapitan na sana siya nito. Pero biglang may isang matalim na itak ang tumagos sa likuran nito. Si Mang Rodel! Sinundan pala sila nito. Hayop ka, Dante! Hindi ito maaari. Tapos na ang kasama nyo. Napaslang na namin ang inang mo. At ngayon, ikaw naman ang buburahin ko sa mundong ito. Wala niya ka! Magsama na kayo mag-ina sa impyerno! Puno ng galit ang sigaw ni Mang Rodel. Ni hindi nito binigyan ng pagkakataon si Dante na makabawi. Gamit ang lahat ng lakas, tinaga ni Mang Rodel ang leeg ng aswang hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa katawan. Napaluhod naman si Mang Rodel sa tabi ng katawan ni Madel, habang si Tita Lourdes naman ay hindi napipigilan ng pag-iyak. Nakaligtas nga sila, pero napakalaki ng naging kabayaran. Lourdes Seneng, kumusta ka? Eto po, gulong-gulo pa rin ang isip ko. Nagluluksa ako sa pagkamatay ni Ate Madel ko. Kahit na hindi ko pa naman talaga siya naaalala. Para akong pinagluluksaan ng isang taong hindi ko kilala. Hindi ko malubusang naiintindihan ang pinagdadaanan mo. Alam ko naman na napakahirap nito para sa iyo. Pinagdarasal ko na. Sana'y magbalik na ang alaala mo sa lalong madaling panahon. Salamat po, Mang Rodel. Maraming salamat din po sa pagtulong niyo sa amin.
At sa pagpunta niyo rito sa libing ni ate. Siyempre naman. Gusto ko rin talagang ihatid siya sa huling hantungan niya. Alam mo ba, nung unang beses kong nakita at nakausap si Madel, naramdaman ko na kaagad ang pagmamahal niya sa iyo. Naramdaman ko rin po yun. Biruin niyo, sinakripisyo niya ang buhay niya para sa akin. Ang sabi niya sa akin, may nagawa raw siyang malaking kasalanan sa iyo. At alam niyang hindi raw siya karapat-dapat na patawarin mo. Kaya gusto niyang makabawi sa iyo sa pamamagitan ng pagliligtas ng buhay mo. Sabay nilang pinagmasdan ng kabaong ni Madel na unti-unting binababa sa lupa. Pinigilan ni Lourdes ang pagtulo ng kanyang luha, pero tuluyan pa rin itong bumuhos. Si Mang Rodel naman, na laging matigas at matapang, ay nakatayo lang habang hawak ang balikat niya. Nakayuko ito at ang mga kamay nitong pumatay sa aswang ay nanginginig habang hawak ang suot na sombrero. Naway magkaroon ng tahimik at mapayapang pamamahinga ang iyong kapatid. Sana nga po. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang pagsasakripisyo para sa akin, sana'y makapagpahinga na nga siya ng maayos. Tutulungan ka namin ipagdasal siya. Siya nga po pala. Gusto ko po sanang makausap ang mga kagrupo niyo. Gusto ko po sanang pasalamatan sila sa lahat ng tulong nila. Pagkatapos ng libing, inibitahan ni Tita Lourdes ang lahat ng mga manunugis na tumulong sa engkwentro sa bakuran ni Mang Rodel. Nakahanda ang simpleng pagkain, mga kakanin, mainit na kape at tinapay. Pero walang sino mang may ganang kumain ng marami. Mabigat pa rin ang hangin dahil naaalala pa rin nila ang nangyaring labanan na ikinasawi ng ate niya. Tumayo si Tita Lourdes sa gitna ng mga lalaking may mga peklat sa braso at mga itak na nakasabit pa rin sa kanilang bewang. Mga kasama, mga kaibigan, narito ako ngayon, humihinga at nakatayo dahil sa inyong lahat. Nung gabing yon, nung nakagapos ako, tinihintay ko na lang na matapos ang buhay ko sa kamay ni Inang at Dante. Kayo ang naging liwanag ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Lalo na sa inyo, Mang Rodel. Walang anuman, Ineng. Ginawa lang namin kung ano ang tama. Kung hindi ka dumating sa gubat, noong pinatay na ni Dante si Madel, baka dalawa na kami nakahimlay sa sementeryo ngayon. Iniligtas mo ako sa bingit ng kamatayan. Lumapit si Tita sa bawat isa sa mga manunugis. Isa-isa niyang hinawakan ng kanilang mga kamay at pinasalamatan. Pagkatapos noon ay nagsagawa rin ng ritual si Mang Rodel upang tulungan siyang maibalik ang kanyang alaala. Nagulat siya dahil bukod sa pagiging manunugis ng aswang, ay isa rin pala itong albularyo. At hindi gaya ni Inang, malaki ang naitulong ng isinagawa nitong ritual para magbalik kahit papano ang kanyang alaala. Ito ang naging dahilan para makauwi si Tita sa amin. Ikinuwento niya kina Mama at Papa ang pinagdaanan niya. Noong unay nahirapan silang paniwalaan ito, pero tinanggap pa rin nila si Tita Lourdes at tinulungan. Hindi naging mabilis ang recovery ni Tita. Ilang therapy ang pinagdaanan niya hanggang sa tuluyang bumalik ang kanyang memorya pagkalipas ng ilang taon. Muling nanumbalik sa puso niya ang sakit ng pagtataksil na ginawa ng kanyang namayapang asawa at Ate Madel. Tunay ngang napakalaki ng sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Dahil kahit iniligtas ng kanyang Ate Madel ang buhay niya, nahirapan pa rin siyang patawarin ito sa ginawa nitong kataksilan. Litong-lito si Tita noong mga panahong yun. Pakiramdam niya kasi ay mali na magalit siya sa taong nagligtas sa buhay niya. But at the same time, hindi rin niya pwedeng i-invalidate ang totoong nararamdaman niya. At sa pagkakataong ito, alam niyang walang ibang makatutulong sa kanya kundi ang Panginoon. Kaya naman mas inilapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Naging active siya sa simbahan bilang isang reader at nakilahok rin sa iba't ibang religious activities. Marami siyang mga taong nakilala doon na pinagkatiwalaan niya. At sa paglipas ng panahon, unti-unting gumaan ang pakiramdam niya. Mas naging malinaw ang kanyang pag-iisip hanggang sa tuluyan na nga niyang napatawad ang Ate Madel niya at pati na rin ang kanyang namayapang asawa. Umaasa po si Tita Lourdes na sa pamamagitan nito ay may makuha kayong leksyon sa kwento ng buhay niya. Naging masalimuot man ito, sa huli ay nahanap pa rin niya ang kapayapaan sa tulong ng Diyos. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong shinare ko sa inyo ngayon. Thank you
sa pagkakataong ito at God bless po sa ating lahat. Aswang Radio. O diba, isang kakaibang kwento na naman ang napakinggan natin sa araw na ito. Ang dami kong gustong sabihin. Pero hindi ko alam kung sino ako magsisimula. Siguro simulan na lang natin sa dilulo na aswang na si Dante. Kasi kuwang-kuwang talaga yung gigil ko. As in! And I'm sure na nanggigigil din kayo sa mga ginawa niya, di ba? Given the fact naman kasi na hindi lahat ng taong mahal natin mamahalin rin tayo pabalik. O medyo may hugot ako dun Kaway-kaway sa mga nakaranas ng unrequited love. Pero kudos pa rin sa atin kasi hindi natin ginawa yung ginawa ni Dante. Tinanggalin pa ng alaala si Lourdes, di ba? Muntik pang gayumahin. Isa pa yung nanay niya, imbis na kastiguhan ng anak, mas pinili pang konsintihin at suportahan nito. Bilang isang magulang, dapat si inang pa mismo ang pumigil sa kasamaan ng anak niya. Pero nung ginawa niya, etong si mother, nakisali pa, masyadong naging cooperative. Buti na lang talaga nakaligtas si Lourdes sa kamay ng mag-inang aswang na yun. Kaya I'm sure kung nasan man sila ngayon, pinagbabayaran na nila ang mga kasalanan nila. O pag-usapan naman natin yung feelings ni Lourdes nung nakabalik niya yung alaala niya. Maganda itong pag-usapan kasi nga napaka-complex talaga ng example na to para sa human emotion. Gets ko yung nararamdaman niya di ba? Yung tipong ayaw niyang magalit kay Madel. Kasi bukod nga sa ate niya to, si Madel din yung nagligtas sa kanya sa life niya. But at the same time, malaki rin talaga yung iniwang sugat ng pagtataksil. So just because nagbuwis ka ng buhay mo, doesn't mean na automatic na rin mabubura yung kasalanan mo, di ba? No, it doesn't work that way. Kaya tama rin si Tita Lourdes na kailangan niyang i-acknowledge yung kanyang nararamdaman. Hindi niya kasi ito pwedeng i-disregard lang or invalidate. Kasi nga, di ba, sabi nila, acceptance, yan. Yun yung first step towards healing. Di ba, napapa-English na naman tayo dito. Pero isang malaking saludo nga kay Tita Lourdes Mosender. Mabuti kasi nga, sa Diyos siya lumapit during those times na magulong-magulo talaga yung isip niya. And kita mo naman ngayon, naliwanagan na rin yung isip niya, gumaan yung pakiramdam niya, nakakapagpatawad na rin siya at her own pace. Cliche man pakinggan, minsan talaga kailangan nating magpatawad. Hindi lang para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para na rin sa sarili natin. Kasi ito yung bibigay sa atin ng peace of mind. So tanggalin na natin yung bigat sa puso natin. Siyempre, easier said than done, pero kung gugustuhin mo, makakaya mo yan. Dahan-dahan lang. Take it easy. Ang dami ko ng chika, dami ko na nasabi. So kayo mga kaaswang radio, anong masasabi niyo sa kwento natin today? Naloka rin ba kayo sa ginawa ng mag-inang Dante at sa kanyang mommy? At kagaya ni Lourdes, naramdaman niyo rin ba yung pagkalito niya sa mga conflicting emotions na nafe-feel niya? Ano pang hinihintay niyo? Comment na kayo sa ating comsec. At malaman naman natin ang inyong mga saloobin. Umpisahan na natin ang chikahan. Maraming salamat ulit sa pagsama ninyo sa panibago na naman nating kwentong aswang. Sana ipatuloy niyo po suportahan ang mga upcoming stories natin dito This is your DJ Yumi saying, aswang ka man sa paningin ng iba, sa panaginip ko, ikaw ang bida. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina